Sumapit ng takdang panahon, isinugo ng Diyos ang bugtong na anak, kaligtasan ng sanlibutan. Maghanda, darating ang Panginoon, ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan, dulot sa sanlibutan, ang Diyos ay tanggapin tao. Salubungin ang buong pagmamahal, Panginoon, may likas sa ating buhay. Sa ating puso't tanggapin manunubos, ang Diyos, salitang naging tao. Sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang bugtong na anak, kaligtasan ng sanlibutan. Maghanda, darating ang Panginoon, ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan, dulot sa sanlibutan, ang Diyos, salitang naging tao. Salubungin ng buong pagmamahal, Panginoon, may likas sa ating buhay. Sa ating puso't tanggapin manunubos, ang Diyos, salitang naging tao. Inang sa pangis, ari-ari, sa Diyos Ama namin, awaming himigpin. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Hayang dinugo ay ipinagdarasan, at kapayapaan ikong sa lipunan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan, at sa luma'y
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo po kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag na nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangwalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad nung una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ibig mong walang maliw ay lagi ko sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi ko sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di magmamaliw, ang sa tuwit-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hinirang, at ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin.
Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang yan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, pagganap nawa ng lubos, ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David.
Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. Ang dami-dami natin at mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa huling araw na ng ating simbang gabi. Wala pa akong sinasabi, excited na. Kaya naman mga kapatid, tignan natin, lahat ng nakakumpleto ng 9 na simbang gabi, tumayo. Ipagkatiwala mo rin ang buhay mo bukas at sa mga susunod pang araw. Hindi man naunawaan kaagad ni Maria ang binabalita ng anghel sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Wala naman akong asawa. Paano mangyayari yan? Kahit hindi niya kagad naunawaan ng sinasabi ng anghel, hindi naman pinagdudahan ni Maria. Hindi niya tinalikuran ng plano at ang galaw ng Diyos para sa kanya. Kaya alam mo, marami ka mang hindi naiintindihan sa nangyayari sa buhay mo ngayon. Wag mong pagdududahan ng Panginoon. Sometimes, your disappointment is God's appointment to you. Kaya kagaya ni Maria, sa huli, naibigay niya pa rin ang pinakahihintay na yes ng mundo. Ang yes to kaligtasan. Bago matapos ang taon na ito, maraming tao siguro ang naghihintay din ng yes mo. Ang iyong yes to pagpapatawad mo. Ang iyong yes sa pagtulong mo. Ang iyong yes sa pagtitiwala mo ulit. Ang iyong yes sa pagmamahal mo. Kaya may Pasko mga kapatid, dahil meron tayong Maria na nagsakripisyo. Pero yung sakripisyo ni Maria ay hindi sakripisyo ng babaeng walang nagawa. Hindi ito sakripisyo ng babaeng napilitan, kundi sakripisyo ng isang taong nagmahal at nagtiwala. Ika-4 na linggo na ng Adbyento, nasindihan na ang kandila ng pag-ibig. Kaya ang love, hindi pwedeng walang sacrifice. Sabi nga ng kanta, love and sacrifice. Hindi love or sacrifice. 9 na gabi, napatunayan mo na kaya mong magmahal, na kaya mong magsakripisyo. Walang imposible.
Kasabay ng imbitasyon ni San Pablo sa mga taga-Roma sa ikalawang pagbasa, sana araw-araw, purihin mo pa rin, pasalamatan mo ang Diyos na nagpatibay sa iyo. Araw-araw, lalo na ngayong Pasko, lagi mo tong tatandaan, lagi mo tong aalalahanin, na hindi titigil ang Diyos kumilos hanggang guminhawa ka na, hanggang gumaling ka na, hanggang bumuti ka na, hanggang lumigaya ka na. At hinding-hindi pa rin titigil kumilos ang Diyos kahit maginhawa ka na, kahit magaling ka na, kahit maligaya ka na. Hindi ka niya iiwan dahil ganun siya. Nung pong Lunes, December 18, nagkaroon tayo ng Christmas party. Pasko ng Paglaya. Ito po ay sa tulong ng ating legal office ng Quiapo Church, si Kuya Boy. Binigyan po natin ng espesyal na Christmas party ang mga kapatid nating nasa laya na. Silang mga dating nakakulong na ngayon ay bumalik na sa pamilya. Ang ating pong pagtulong, hindi lang habang sila ay nakakulong, kundi ngayong nasa laya na sila. Ang ganda ho ng sinabi nung jail officer. Sabi niya, Father, maraming salamat po sa tulong ng simbahan. Kasi silang tinatawag noon na last, the lost, and the least. Ngayon, dahil sa ginawa ninyo, ang feeling nila, sila ay the first, the found, the forever grateful. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, tapos na po ang simbang gabi. Pero ang Diyos, hindi matatapos mahalin ka. Hindi matatapos ayusin ka. Hindi matatapos basbasan ka. Muli ang Pasko, hindi lang tungkol sa pagtanggap at pagbibigay. Ito ay tungkol sa pagpapasalamat. Tapusin natin ang simbang gabi ng nagpapasalamat. Tandaan niyo po ito, kapag nagbigay ka, huwag mo nang tandaan. Pero kapag tumanggap ka, huwag mong kalilimutan. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin po natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Berheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na aayon sa kagustuhan mo, O Diyos.
Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Berheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napababayaan maramdaman, nawa nila ang pagkalinga mo, Ama. Sa tulong ng mga taong nagmamalasakit, manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang aming mga panalangin. Tulad ni Maria, tulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu
na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang Panginoong Hesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong pag-ibig. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement, available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ang mga sumusunod. Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Una, ito po ang huling Misa de Gallio. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga liturgical servers at volunteers na nag-serve sa atin sa loob ng 9 na araw. Palakpakan po natin ang ating mga lingkod ng simbahan. Maraming salamat po. Gayon din sa inyong lahat na nakiisa dito po sa loob ng simbahan o sa labas ng Quiapo Church at kayong mga nasa online, lalo na ang mga nasa ibang bansa. Maraming salamat. Palakpakan din po natin ang bawat isa na nagsama-sama sa pagdiriwang na ito. Mga kapatid, ilang oras na lang, Pasko na. Kaya mula sa amin dito sa simbahan ng Quiapo, advance Merry Christmas po sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Merry Christmas po sa inyo in advance. At salamat po sa lahat ng inyong mga binigay na tulong donasyon sa taong ito at sa mga darating pang araw. Lagi kong sinasabi, hindi kami titigil magpasalamat, pero nawa ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Kay lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyam na araw na ating tutupin, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Pagkatapos natin manalangin, sa labas ng simbahay kakain,
Mainit na kape at kakanin, masarap